Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, siya nga pala, 2 days to go na lang before Christmas. So malapit na po yung Christmas mga kababayan. Nakabili na bang lahat para po sa mga Christmas parties, para sa exchanging gift, para po sa gift para sa ating mga inaanak, sa ating anak, sa ating mga pamilya. Nakabili na ba ang lahat mga kababayan? Nakitang-kita ko nga sa aking account, doon po sa Facebook account mga kababayan, na kung saan napaka-busy lahat ng mga tao nagpupunta na po doon sa mga shopping malls, nag-window shopping sila mga kababayan. Well, normally, siyempre kasi malapit na po yung Christmas party, malapit na po yung Christmas, siyempre, namimili na ngayon yung mga tao. Kasi mahirap po bumili mga kababayan na ihanda natin during po sa ating Christmas kapag malapit na, kapag bukas na po yung Christmas. Diba? Super congested po yung traffic, yung mga daanan natin, pati yung malls, ang daming tao. So, as early as possible, dapat bibili na tayo mga kababayan. Doon po sa mga sa nagpaplano na mag-celebrate po ng Christmas. Okay, so kahapon hindi po nakapag-vlog si Sir Ivan kasi meron na lang pong pinuntahan na isang kainan si Sir Ivan. Well, malapit na naman dito. Nag-celebrate naman kasi ng Christmas party. Well, siya nga pala, i-greet po natin ng Merry Christmas ang lahat po ng mga agencies, lahat po ng mga kumpanya na nag-celebrate na ng kanilang Christmas party mga kababayan. Advance Merry Christmas. Kasi nakikita ko po sa aking account na yung mga agencies, mga private companies, pati na po yung agencies sa gobyerno natin, nag-celebrate sila mga kababayan. So kaya nga sinabi ko sa inyo sa aking intro na meron pong pinuntahan na party si Sir Ivan. Isa pong agency sa gobyerno natin mga kababayan, inimbitahan si Sir Ivan. Si Sir Ivan talaga kahit saan kain nandun eh. Kaya nga tinatawag si Sir Ivan na askato. Yan po ang term sa aming mga Bisaya mga kababayan kapag mahilig yung tao nagpupunta doon sa mga pistahan, sa birthdays or any events. Kapag lagi kang nakikita sa mga event na yan, tinatawag ka dito sa amin ng askato. Asang kaon, adto. In Tagalog, kung saan kain, nandun. So anyways, normal lang yung kababayan as long as meron tayong invitation, di ba? Siya nga pala, meron pong nagtatanong sa akin, sabi na, Sir Ivan, pumunta ba daw ako doon sa event sa Malacanang. Na kung saan, di ba nakita natin mga kababayan the other day na marami pong mga vloggers at saka yung mga pro-government na mga supporters na pumunta doon sa Malacanang. I think nakita po nating lahat. Hindi po nakapunta doon si Sir Ivan. But actually, meron pong invitation si Sir Ivan. Yes, totoo yan. Meron po tayong invitation. Pero sad to say, hindi po ako pumunta mga kababayan. Kasi nga, nandito po si Sir Ivan sa Leyte. Malayo po sa Maynila si Sir Ivan. I have to travel pa. Papunta pa ako doon sa isang lugar. Mag-travel ako ng 3 hours para po doon sa Tacloban. From Tacloban to Maynila, travel naman kababayan. Mahal kasi. Mahal kasi yung mag-flight. Wala pong ganun kalaki na budget si Sir Ivan. Pasensya. At saka kung no problem sana, kung nandun pa ako sa Manila mga kababayan. Pero unfortunately, nandito po ako sa Leyte. So hindi po ako nakapunta doon sa event na kung saan meron pong event doon sa Malacanang na nakikita natin na nandun po sila si Maravillas, basta kilala natin ng mga loyalista mga kababayan na mga vloggers. Hopefully next time, anyway si PBBM ilang years pa naman niya mga kababayan. So hopefully next time sa ating next na vacation dito sa Pilipinas, hopefully maka-attend na tayo sa event dyan sa Malacanang. I-timing ko yan mga kababayan. Hopefully soon, maka-attend na si Sir Ivan ng event dyan sa Malacanang. Next sa aking pag-uwi mga kababayan. Kasi si Sir Ivan, yearly po ako umuwi or magbabakasyon. So every time po nagbabakasyon si Sir Ivan, gusto ko kasi quality time talaga sa pamilya mga kababayan. Totoo yan, hindi po ako lumalabas dito sa aming bahay kung meron kong event kahit saan ako napupunta. Hindi ako lumalabas sa aming bahay kapag walang invitation mga kababayan. Ganun po si Sir Ivan. Kasi happy na ako na makasama ko aking asawa, aking mga anak, aking pamilya, pati na po yung aking mga relatives. Happy na si Sir Ivan. Diba? Kasi once a year lang tayo nagbabakasyon sa Pilipinas. So dapat sulitin ho natin. Okay? So isa po sa pag-uusapan ngayong araw mga kababayan, painitin natin kaagad. Kasi nga meron pong
ipinakalat na screenshot. Ito pong si Mr. Sasot na naman mga kabayan, na kung saan inilagay kasi doon sa screenshot na kung saan mababasa natin na 30,000 daw yung monthly salary ng mga vlogger po ni SMR mga kabayan. Bakit ko nasabi na SMR or Speaker Martin Romualdez? Kasi meron silang ginawa po na GC daw, alleged na GC na nagngalan po ay House of Representatives. And after that, merong letter V mga kabayan. So I assume House of Representatives vloggers. Pero nagdududa kagad si Sir Ivan. Well, hindi ko sinasabi na hindi yan totoo. Hindi ko rin po sinasabi ito na yan po ay totoo. Pero meron akong nakita na mga anggulo na kung saan, according to my analysis, nagdududa kagad si Sir Ivan mga kabayan. Kung ano yan, mamaya pag-usapan natin si Mr. Sasot kasi binalikan siya ng kanya mga viewers. Hindi ko na mag-gets mga kabayan. Doon po sa Twitter ni Mr. Sasot na kung saan marami pong supporter itong si Sasot, pero karamihan ngayon sa mga viewer ni Sasot parang against na sa kanyang ipinaglalaban mga kabayan. Parang against na dito sa kanyang ipinopost, hindi nagustuhan na kasi nga maraming kasing mga lumalabas ngayon ng mga usap-usapin at ang iba meron pong mga resibo na ito pong si Mr. Sasot ay bayaran na vlogger mga kabayan or binabayaran po. Meron kasi sila mga resibo. Kaya karamihan po sa mga supporters dito ni Mr. Sasot, galit na galit dito kay Sasot mga kabayan. So every time magpo-post po itong si Mr. Sasot, kinukuyog nila at talagang binabash sila mga kabayan. So pag-uusapan rin po natin, meron din pong kumalat na isang hindi naman talaga totally na magugulat tayo kasi nga public naman ho yan. Merong tao kasi mga kabayan na kung saan meron siyang warning dito, nagbibigay siya dito ng babala na kapag gagalawin daw yung mga Duterte, si FPRD at saka si BP Sara or any Dutertes, daw magkaproblema daw yung Marcos administration mga kabayan. Magkaproblema daw. Sabi nga, good luck daw sa administration kasi sila daw magagalit sila at nakakatakot kapag sila yung gumala mga kabayan. Kasi these people na nagsasalita dito at meron silang warnings, sila po'y men in uniform mga kabayan. So mamaya papakita natin yan, ang video na yan, at lalong-lalo na dito rin po sa screenshot ng isang anti-Marcos or Duterte siya pero anti-Marcos mga kabayan, kung saan meron siyang binitawan na statement at na-screenshot ho yan ni Sir Ivan. Sabi niya, hindi daw kailangan ng suporta ni BP Sara from the rabid loyalista kasi daw ipinanalo daw nila si FPRD noon na walang suporta sa mga loyalista mga kabayan. Naniniwala ba tayo na hindi po sinuportahan ng or walang suporta na ibinigay po yung mga loyalista doon kay FPRD mga kabayan at nanalo si FPRD? Yan po ang kanilang banat ngayon. Hindi daw kailangan ng mga Duterte ang mga Marcos mga kabayan. So mamaya pag-uusapan natin yan. And of course, syempre, marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan, palagi itong marondelan baon ng pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. At syempre mga kabayan, before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, please allow me to acknowledge some of our viewers dito sa ating channel. At unahin natin mga kabayan, yung mga ating top 5 commenters sa ating last vlog. Ulitin ko lang po dito kasi marami itong mga new viewers mga kabayan, hindi lang kasi naintindihan kung ano yung top 5 commenters at bakit maraming numero dyan sa left side. Yan po kadami ang kanang binitawan na comment dyan sa baba mga kabayan. So, meron kasi akong ginagamit na applications at malalaman ka agad yan kung ilan po na mga comment ang inyong kinoment dyan sa baba. So, kukuha tayo ng top 5 commenters na kung saan nandito sa ating listahan si Ma'am Shane Sibal, si Amy Joaquin, Ingy Mentiza, Mary Omora, and Maria Cristina Manimbao. And also, i-shout po natin ang ating mga early birds sa ating last vlog. Hi to Ray Jenny Kodama. Pa-shoutout daw sa kanyang kuya. Pa-shoutout daw kuya para lumamig ang ulo niya sa mga traidor. Uminit yung ulo niya mga kabayan. Ang dami naman talang traidor eh. Pasensya. Shoutout again kay Ray Jenny Kodama. Hi to Virgilio Fajardo, Blessy Caronan, Rosario Stoche, Neneng Joy, Felix San, Santa Ana, Maite Baisa, Jocelyn Flores, and Sis Queen. Also, syempre, kukumasan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legend
legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pilangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you rin mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much to mga returning viewers, mga solid supporters to na Sir Ivan, mga Sukids Sing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. And also, welcome to po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Sting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before tayo pupunta doon sa issue, sa balita po kay Mr. Sasot, pati po doon sa isang DDS na anti-Marcos na hindi daw kailangan ni Bibi Sara ang suporta ng mga loyalista makabayan. Well, dito muna tayo sa balita na kung saan, alam nyo ba, na meron ng desisyon na inilabas dito yung korte. Kilala ba natin or naalala ba natin si Pastor Joel? Please comment down below. I think kayong lahat makabayan, kilala niyo po. Kilala pa natin yung kapa. Si Sir Ivan, siyempre, kilalang kilala po. Kasi isa rin po ako doon sa nag-invest na kung saan, well, siyempre, nagbabakas sakali tayo makabayan. Pero nung una kasi, maganda naman kasi yung return makabayan. Pero kalaunan lang, doon na nag-umpisa yung problema. So, lesson learned. At saka dito po sa decision po ng korte, babasahin ko lang kasi napakalungkot makabayan. Papatawan na po ng lifetime imprisonment si Pastor Joel. Ayon dito sa balita, news update, kanina lang po to 7 hours before po nag-vlog si Sir Ivan. A local court has convicted the leaders of Kappa Community Ministry International Incorporated for syndicated estafa. In a 37-page order, Kappa founder Pastor Joel Apolinario and other leaders Cristobal Baradad and Juji Jusay or Husay were found guilty of 8 counts of syndicated estafa as defined and penalized under Article 315 of the Revised Penal Code in relation to Presidential Decree number 1689. The decision was penned by Judge Aisa Ikem Tangunan of RTC Branch 33 in Butuan City on December 12, 2023 makabayan. So, ang decision dito that is lifetime po imprisonment. Yes, nakakalungkot naman talaga. Pero marami naman kasing natulungan po yung Kappa noon makabayan. Totoo yan, marami pong natulungan. Pero siyempre, doon na nagkaproblema. Nung napasukan na po nang pinasukan na po ng gobyerno mga kababayan, 'di ba? Hinabol na sila ng gobyerno natin. Doon na nagumpisa na problema yung Kappa. And 3 years ago, 'di ba na-aresto na po si Pastor Joel. And I remember 2 years ago, doon po sa panahon po ng pangangapan niya, nag-file po si Pastor Joel ng kandidacy para tumakbo po bilang senador makabayan. Nagbabakas sakali lang naman si Pastor Joel. Pero again, nakalungkot talaga. At saka sa mga membro po ng Kappa, well, pasensya, ganun talaga ang life. Ipag-pray na lang po natin si Pastor Joel Apolinario. Okay? So, dyan naman tayo sa ibang usapin. Dito na tayo sa ipinost po na isang tao. Pag-uusapan natin makabayan, itong nangalan po na si Ryan Linggo. Si Ryan Linggo, isa po siyang DDS supporter. Siya nga pala, I am not sure kung itong si Ryan Linggo ay dati na itong supporter ng mga Duterte makabayan. Kasi nga, lately ko na ito nakita nag-iingay dun sa Twitter. Diba, napansin ba natin na marami pong mga vloggers na VLOGGERs at saka vloggers po na VLOGGERs na nagbaliktaran na at sumuporta doon sa mga Duterte makabayan. Napansin ba natin? Kasi nga, yung mga Duterte ay napakainit na issue ngayon. Kapag kakapit ka sa mga Duterte at saka binabangga mo at kinikritics mo yung mga Marcos, marami po yung mga views, marami pong views ang inyong content makabayan. 'Di ba? Napapansin ba natin? Kaya nga maraming mga vloggers nagbaliktaran. Meron nga akong nakita makabayan na kung saan may nagsumbong po kasi Ivan. Merong vlogger na kung saan dinala niya yung pangalang loyalista. Ngayon, kumapit siya doon sa vlogger po na nandun sa US na kung saan noon lagi niyang tinitira makabayan. Tinatawag pa nga niya na mahal loka-loka. Ngayon, nagiging partner na. How
ironic. Nakatawa talaga eh. So sabi niya, naniniwala na siya ngayon kay Maharlika kasi nagbibigay daw ng mga ebidensya at legit daw si Maharlika. Pero ano nangyari? Di ba noon lagi niyang tinitira mga kabayan? Pero ngayon, pati nga si Bagoong Lipunan, in-interview niya mga kabayan, naniniwala siya kay Bagoong Lipunan na kung saan itong si Roy Domingo lagi niyang tinitira noon. At grabe ho siya karabid na tumira doon kay Roy Domingo, pati po doon kay Maharlika. Ngayon, partner na, magkano ba? May nagsumbong. Meron kasi nag-forward sa akin ng screenshot mga kabayan. Sabi ko, hayaan lang natin yan eh. Kapag sa tingin nila na hindi na po ganun kadami ang kanilang views mga kabayan na nagsusuporta sila dito sa isang politiko, may chance talaga at malaking chance po sa ibang tao, na sila po'y babaliktad mga kabayan. Kasi nga nakikita nila sa ibang mga vlogger, marami kasi ang views kapag sumusuporta sila doon po sa mga Duterte at tinitira nila yung mga Marcos mga kabayan. So, I think you have the idea kung sino po ang aking pinaparinggan mga kabayan. Dinala niya ang pangalan na loyalista. Diba nakaya loyalista ka, tapos tinitira mo na ngayon mga Marcos, tinitira mo si BBM, tapos loyalista ka, palitan mo na yung loyalista, ang pangit eh, hindi bagay eh. Okay, so babalik tayo dito sa post po ni Ryan Lingo. Sabi niya mga kabayan, nagyabang kasi. Sabi niya, hindi naman kailangan ni BP Sara ng suporta mula sa mga rabid loyalist. We are here, the people who made her father the 16th president without the shadow of a Marcos. Agree ba tayo sa mga Marcos supporter, sa mga loyalista? Agree ba kayo na nanalo po si FPRD, ipinanalo po ng mga DDS without the help of the loyalista? I don't think so. Sabi, alam nyo, itong si Ryan Lingo, itong klaseng tao na to, itong klase po na vlogger na to, ito po yung nagpawatak-watak sa Uniteam. Totoo lang, ganyang klase po ng mga content. So, gano'n na po ang kanilang tira ngayon. Hindi ako maniniwala na nanalo po si FPRD, si Digong, without the help of the Marcos or the Marcos supporters. Kasi nga, alam nyo mga kaabay, naalala ko lang, si Sir Ivan, isa po kong DDS noon. Or hanggang ngayon, DDS pa rin naman. Pero syempre, sinuportahan ko po kung sino ang nakaupo ngayon na presidente. Normal lang po yun. Dapat suportahan natin. Kasi nga, ibinoto natin si BBM, ibinoto natin si BP Sara. So, dapat suportahan natin silang dalawa makabayan. Okay? So, babalik tayo dito sa kay Ryan Lingo. Alam nyo, hindi ko maniniwala na walang suporta galing sa mga Marcos supporters na nanalo po si FPRD. Meron po. Isa po sa mga point doon kung bakit sumuporta yung mga Marcos supporter at saka yung mga loyalista. Kasi nga, di ba, nakikita rin po natin or nakikita rin po ng mga Marcos supporter na medyo brusko si FPRD at marami siyang at saka marami itong natakot ng mga kriminal sa kanya makabayan. Siyempre, babaharan ka, hindi ka ba matatakot or ipapaligpit ka makabayan, hindi ka matatakot. At nakikita rin po natin na sa panahon po ni FPRD, medyo bumaba ng konti yung crime rate sa Pilipinas pero hindi naman talaga fully nasugpo po yung crime rate sa Pilipinas makabayan. Lalong-lalo na yung about sa drogas, hindi po nasugpo. Pero at least na-ease ng konti. Ngayon, meron akong sasabihin sa inyo na isa po sa napakalaking point kung bakit sumuporta yung mga loyalistas kay FPRD kasi nga pinangakuan po ni FPRD na ipapalibing po si Apulacay sa libingan ng mga bayani. At saka pero nagawa naman yun makabayan. Nangyari po yun. So nung narinig po ng mga Marcos supporter pati po ng mga loyalista ang sinabi ni FPRD tungkol kay Apulacay makabayan, full support kaagad ang mga maka-Marcos. Kaya nga nag-landslide makabayan. Wag na wag yung sasabihin na hindi po sumuporta ang mga Marcos kay FPRD. Kasi kitang-kita po ng sambayan ng Pilipino, kitang-kita po ng mga Marcos supporters kung gaano kalaki ang naibigay po na boto from the loyalist ang pagkapanalo po ni FPRD. Malaki po. So malaking tulong po ang mga maka-Marcos doon kay FPRD. Okay? Ito pong si Ryan Lingo, pasaway talaga eh. Ito pong mga taong to, itong account na to, ito pong nagpawatak-watak dito sa Uniteam makabayan. Okay? So jump na tayo doon kay Mr. Sasot makabayan na kung saan meron siyang post doon sa kanyang account at saka nilagyan ng captions makabayan na The Oplan Destroy Inday.
ang mga videos na sinasabi dyan all related doon sa latest issue nila kay Inday. Pero meron kong napansin sa kanyang sinabi mga kababayan, pero babalikan natin yan. Dito muna tayo sa kanyang screenshots na inilagay. Sabi dito sa message daw na attention to all vlogger. Yung sahod nyo monthly 30,000. Yan mga brother and sister, basta yun eh. Upload nyo video ay hintayin nyo. Yun pasa ko dito sa GC2 Hindi klaro yung pagkasabi. Anyways, about ito sa sahod-sahod daw ng mga vlogger mga kababayan. Kasi sabi nila, meron dang binayaran ng mga vlogger si SMR o si Speaker Martin Romualdez. Pero, alam nyo mga kababayan, nagdududa ako dito. Well, hindi ko sinasabi, ulitin ko lang po, hindi ko sinasabi na ito hindi totoo. Hindi ko po ito sinasabi na ito ay totoo. Pero may napansin lang si Sir Ivan. Unang-una, di ba, napakadali lang po magpalit ng pangalan ng GC Makabayan or account. Yes, napakadali lang po. And secondly, ginawa niyang tanga ang kanyang mga viewers. Buti na lang, broad mag-isip ang kanyang viewers mga kababayan. Kaya nga maraming nagagalit kay Mr. Sasot, di ba kinuyog ho siya? Maraming nagalit sa kanya, binash po si Mr. Sasot mga kababayan. Kung napapasin niyo po, before tayo mag-proceed, mayroon man nagko-comment dito sa baba ho. As in, sunod-sunod po yung mga comment ng mga bashers ni Mr. Sasot. Sabi dito na, relate ka ba dito, Alan? Pangalawa, yung gamit nila SAS dati na same tactics. Ngayon, ginagamit na rin against them. Alam na alam ni SAS ang kalakaran dyan. Matagal nilang nagamit at napakaginabangan ang ganyang laro at estilo. Alam na alam mo yan. Gawain mo yan hanggang ngayon. Sos, gawain nyo yan. O tingnan nyo, binasya makabayan. Saka meron pa. Ang daling gumawa ng account ng House of Representatives. It takes one to know one talaga. Palibhasa, gawain nyo noon. Ang karma nga naman, popcorn nga dyan. May ebidensya ka ba? Or may ebidensya, di ba? Idemanda mo, bobita. Pare-pareho lang naman kayong nakikinabang at nakinabang sa ganyang kalakaran. So tingnan nyo, sunod talaga makabayan, binas po si itong si Sash. Kasi nga, ginawa niyang bobo ang kanyang mga viewers. Alam nyo, o kung isipin natin, ilan ba lahat ang mga membro ng House of Representatives makabayan? Di ba, if I'm not mistaken, umaabot ba ng 361 or plus ba yun? Correct na si Ivan kung wrong ating number makaban. Basta 300 plus yun eh. Lahat ng mga membro, congressman at saka congresswoman, all in all, 300 plus ho yan. So, isa po doon, kabilang po sa House of Representatives, si Pulong Duterte makabayan. Ang ibig sabihin, membro rin po si Pulong dito na nagbabayad po ng mga vlogger makabayan. Di ba? Si Sasot hindi nang ingat. Hindi lang ingat makabayan, basta tira lang tira dito, pero nakalimutan niya, membro po ng HOR or House of Representatives si Pulong. So ibig sabihin, isa rin po si Pulong na nababayad po ng vlogger. Ngayon, babalikan natin makabayan. Sabi kasi dito ni Mr. Sasot na ang mga videos na sinasabi dyan all related doon sa latest issue nila kay Inday. Ang ibig niyang sabihin, yung issue po ng mga malaking vlogger, yung mga lifestyle vlogger makabayan na kung saan sinabi po doon sa last post ni Sasot na nagbayad daw ng 14 million pesos o sabi pa nga niya na ang laki daw ng budget ni SMR, 14 million pesos para daw babayaran yung mga vlogger makabayan. Kasi nga nakita nila, 'di ba? Medyo merong post itong si Rendon Labador, merong post po si Magago, itong si Nico David, pati rin po si Sian Gasa yata 'yon. Yung mga vlogger ni makabayan, di ba malaking vlogger ho 'yan. Isang post nilang ng mga video umabot po ng 500,000 or million po ang mga views. Ang ibig sabihin, malaki po ang kanilang kinikita monthly makabayan. Pero dito po sa nakalagay sa GC, 30,000 lang. Do you think, tatanggapin po ng mga vlogger na malaki ng 30,000 pesos lang para lang manira makabayan? Di ba? Critical thinking tayo. 30,000 samantala yung mga vlogger na binanggit ko na malaki. Well, unlike doon sa ibang makabayan na medyo hindi naman po ganun kalaki, pero yung apat na binanggit ko, malaking channel ho yan. Sumasahod dito ng million above or baka 2 million, baka 3 million, hindi natin alam. Pero meron kasi nagbanggit po na isang vlogger na malaki rin po. Ang kanilang sinasahod, umaabot na ng 5 million monthly makabayan. Tapos babayaran na sila ng 30,000 monthly salary. Napakano talaga itong si Sasot, parang ang babaw ng pag-iisip makabayan. Sinisiraan man lang niya yung ibang mga vlogger na nagbabayad daw sa SMR ng mga vlogger. Dapat lakihan nila yung amount
para mas malapit doon sa katotohanan mga kababayan. Kasi 30,000 monthly salary para sa mga vlogger na malaki. So doon pa lang sa sinabi ni Sas mga kababayan, nagdududa na kagad si Sir Ivan, ito'y gawa-gawa lang nila para po i-hype dito ang pangalan po ni BP Inday Sara. So that is normal talaga sa laro ng mga kababayan. Kasi noon, ginawa na naman nila. Ginawa ho yan noon sa year 2016 mga kababayan. The same tactics, the same estilo, in-apply nila dito po sa Marcos administration. Pero unfortunately, sa kanila, marami pong nagmamahal po kay BBM, marami itong sumusuporta po kay BBM kasi nakikita nila ang pamumuno ni BBM na epektibo mga kababayan. Diba? Ang iba naman kasi mga kababayan, ang habol lang dito for the views na lang, ang habol dito para sa pera-pera na lang. Wala silang dignidad dito, wala silang isang salita na kung saan konting problema lang dito sa unit team, konting problema lang dito kay BBM, kay BP Sara, bumaliktad na kaagad. Diba? Klaro talaga, or baka sila dito ang bayaran mga kababayan. Well, siguro, mayroon po mga vlogger na nababayaran, but I can assure you, and one thing for sure, na hindi po nababayaran si Sir Ivan. Allergy po dyan si Sir Ivan sa mga bayad-bayad na yan. Well, meron pong nag-offer sa atin, pero kagad ko yung dinidecline mga kababayan. Ayaw ko niyan eh. Bakit? Kasi ayaw ko na dinidiktahan po si Sir Ivan yung meron pong nagdikta sa ating likuran. Gusto ko dito sa ating channel, dapat honest vlogging ho tayo. Kung ano po yung nakikita ni Sir Ivan sa nangyari sa gobyerno natin, kung ano po yung nangyari at nakikita ni Sir Ivan sa pamumuno ni PBM at BP Sara, yan po aking sinasabi dito. Well, ibinuto ko si PBM, ibinuto ko si BP Sara, so dapat lang, it is now my responsibility na dapat silang protektahan mga kababayan. Kasi nga naniniwala ako sa kanilang pamumuno dito at sa kanilang kakayahan bilang ating mga lider. Okay? So, jump naman tayo sa ibang topic. Ipapakita ko sa inyo mga kababayan yung explanation dito. Naalala niyo ba na nangyari doon sa Japan? Di ba meron dalawa po na OFW na ipinahiya si SMR. In-interview sila ni Hital mga kababayan. Saka doon po sa explanation ni Berwin D at pati po doon kay Ma'am Risa, merong napansin si Sir Ivan. Kung ano yan, let's watch this. Mga sinusuportahan natin ay ayaw pala sa pagbabago. So bibilisan ko na po. Since pare-pareho tayo. Idagdag ko lang, Maharlika. Okay. Before the election, actually ng 2016, dati na talaga akong nagsusupport sa BBM, no? Ano pa siya? Nag-organize talaga kayo? Nag-organize ako ng senator pa siya. Okay. Lahat ng mga tinakbuhan niya, sinuportahan ko yan. Talaga solid ka. 2016, kahit hindi ako Duterte, sabi ko, kahit sinong manalo, susuportahan ko kung magbabago ang ating bayan. Yes. So, nakita ko na akala ko talagang dinaya si BBM . Pinaglaban namin yan . Pinaglaban natin. Pinaglaban namin si BBM 2016 up to the electoral protest. Ang dami naming rally dito sa Tokyo. Hindi niya naramdaman yon. Kami ang lahat ng rally namin in support for Tatay Digong, in support for the government, is in support for him. Dahil pinaglalaban namin yung pagkadaya daw sa kanya. Sa kanya. Pagkadaya, medyo nagdududa ako ngayon. Oo, dahil nga. But anyway, dadako tayo mamaya. So, mga palangga, eto si Ate Risa at saka si Kuya Berwin, talagang nag-organize sila ng BBM. Parang ako din po dito sa Los Angeles, ganun din yung ginawa ko. Kasi nga, akala natin yung Marcos na sinuportahan natin ay para sa pagbangon. So, eto na. Kailan nyo naramdaman na nabudol kayo? Kasi, ikaw muna, Ate Risa. Kailan mo naramdaman na nabudol ka? Last year pa yun. Kasi parang yung nasanay kasi ako nung 6 years ni Duterte ba na pag may kunting problema, nandyan ka agad siya. Nagpapatig nandyan siya. Yung buhay na buhay problema ng mga OFW sa Japan, di ba? Ito yung sinasabi natin, nakakalapit kayo sa government, pag may mga... At ako kasi ang sa bilang OFW, maraming beses akong nanakawan ng bagahe. Kasi galing Manila, pa Davao pa ako. Nananakawan ko dyan sa Ninoy. Manila. Oo, sa Manila. Tamang-tama, nagkita kami ni Digong noon. Nung araw ng May 9 ng eleksyon, nasabi ko, Mayor, nanakawan na naman ako.
OFW ako na nakawan na naman ako ganyan, sinumbong ko. Tinawag niya kaagad yung si Bungo at saka yung mga abogado. Kinuhanan ako ng statement lahat na asikasuhin. Kaya nung binago niya yung airport, ramdam ko na get niya talaga yung hinaing ng OFW. Yung kahit kay Inday Sara nung araw na yun, May 9, 2 beses si Inday Sara nakita ko sa umaga. Sa hapon nakita ko si Digong. Nasabi ko yung problema sa airport na nanakawan nga din ako nung pag-uwi ko na yon nung May 9 na election 2016. Nanakawan din ako nung bagahe ko. Kaya yung ginawa ni Duterte na gano'n, nag-expect din ako na maganda ang magiging ni BBM dahil pinili siya ni Inday Sara na bilang di ba partner o silang dalawang team. Yeah. Pero ramdam ko kasi yung tayo nandito sa ibang bansa, di ba? Maganda naman ang buhay natin. Pero yung balita, yung dyan nakita natin sa social media, maraming problema ang mga OFW. Siyempre ako bilang former OFW. Ramdam mo yung sentimento, di ba? Ng tao. Yung sakit, yung sakripisyo na nangyayari sa kanila. Yes, yan ang gusto ko talagang, gusto kong maiyak sa samaan ng loob talaga. Ako hindi naman ako problematic sa pamilya dito sa buhay sa Japan. Ang masyado lang kasi akong concern sa mga nandito sa labas na mga OFW. Totoo 'yon. Kasi 'di ba tayo na mga dumanas ng OFW hanggang sa maganda ng buhay, nakapag-asawa na, stable na, residence. Concern talaga ako sa mga pangyayari. Kaya ang nakakasama ng loob kaya ng... Madaling salita, yung gustong sabihin ni Ate Risa, yung dating presidente na nararamdaman natin for 6 years from 2017 to 2022, yun ay presidente ngayon na meron tayo na hindi natin maramdaman. Init ng pagsuporta, pagtanaw, o kaya pag-recognize sa mga mamamayang Pilipino. Kahit lalo na sa OFW. Si Digong dati, si PRRD kasi ramdam kahit yung mga military na nasusugatan, nandun talaga siya sa ospital. Yung OFW na nananakawan, nandun siya. At siya mismo nagbibigay ng statement na kahit na magmura kayo, mag-hysteric kayo na umabot sa akin yung pangyayari. Totoo. Para sa kanya, yung batikusin mo yung gobyerno, ay tama yon dahil mamamayan ka, ikaw yung pumili sa kanya. Sa ngayon iba. Pag binatikos mo, yung mag-ano ka ng flag, yung mag-ano ka ng PBBM, ginawa pang protesta daw. Diba? Protesta at saka nananakit, pambabastos daw. Isa ang kalulugar ng suporta mo sa inang bayan. Pero, kaya nga Ayun yung kaibahan. So, kayo, naramdaman nyo talaga yung pagkakaiba. Although, syempre, iba-iba naman silang persona, but kahit man magkaiba ng persona yan, ang intention niya ng mga dapat na leader, which is hindi naman leader si Marcos, para sa kapakanan ng Pilipino. So, the same thing nang naramdaman ko, kasi ako, nakita nyo naman po siguro, nakakanood kayo ng mga video nyo, nakakachika-chika ko pa talaga sila, itong lalo na yung First Lady. So, last year, ako naramdaman ko talagang nabudol ako. So, kayo ba, ano ang nakikita ninyo dyan sa Japan? Ano yung sentimiento ng ating mga kababayan? Ako muna. Oo. Kuya, okay. So, bali nung naipanalo natin ang BBM Sara. Siyempre, ganon nga, may expectation. Ang expectation una talaga niyan, huhugutin nila yung pinanggalingan, yung naunang nagsilbi sa bayan, di ba? Yes. So ako, bilang leader ng grupo, ako yata yung last. Though ramdam ko yung nararamdaman nila na may problema. Wala pang 1 year, may problema dito sa liderato ng gobyerno natin, dito sa niluklok natin. Bakit ganito? Bakit walang imik? Madalas na nawawala, pero pagka mga international travel, nandun. Nandiyan agad. Oo, whole year round. So I heard it, nasabi ko naman, narinig ko naman. Okay lang ba yung sound ko?
Yes, okay naman sa akin dito. Bakit So, meron? nung yung mga ka-group ko, ayan si Ate Risa, siya kasi ang pumalit sa aking presidente ng group namin. Sabi, Perwin, kung hindi lang dahil sa'yo, talagang ayoko nang mag-BBM. Sabi ko, tika muna, wala. Nakita ba nating nanira si Inday Sara kay BBM? Wala naman. Kaya sabi ko, support mo natin, may 5 years pa. Sabi ko, baka kahit si Inday Sara, iniisip niya, may 5 years pa. Pero at the back of my head, I am asking. Sabi ko, itong si Maharlika, mas vocal itong naninindigan para kay BBM, para sa mga Marcos dati. Diba? Itong si PRRD mismo, siya ang nagpalit kay Marcos Sr. Yes. Doon may mga nasabi siya na wag iboto, pero nung nanalo na, dahil yun pinili ni Inday Sara, sabi niya, iba lang yung taktika niya, suportahan niyo. True. So, ganun ang pananaw ko. Sabi ko, meron pong chance. But then, yung nung February, napansin ko na nung February, nung pagpunta dito, sa lahat last year po. Sa lahat ng ayaw ko, yung talagang plastic sa pagsisilbi sa bayan. Naramdaman niyo po ba yung naramdaman ko? Na very... Hindi siya, sa totoo lang of course, iba naman siguro yung style niya kay PRRD. Pero, mano ba yung tingnan mo sa mata, OFW? Totoo. Walang ibang nakapasok sa lugar na yan dahil napaka-exclusive. Pero, itong mga OFW na nakapasok para i-welcome siya, hindi naman siya binastos eh. Winelcome siya namin last year. So, namin na ang ganda ng suporta namin sa iyo, sana maging successful ka. We hope that you succeed on this task. Yeah. Hindi siya makatingin sa amin kahit pumirma ng namin, placard namin, pumirma man lang sana siya hindi nga eh. Oo. Kasi Kuya, Teresa, yun yung nakita ko. Actually, sinabi ko sa vlog ko yan. Na nung nagkamay, doon tayo kay BBM nung kinamayan mo siya, na sabihin mo, ano exact word mo? Ang exact word ko doon, welcome, PBBM. Okay. Yeah. Welcome to Japan, PBBM. Masada, Marcos, Sara, Duterte Alliance supporters po dito sa Japan. We love you. Dinig na dinig yun. We love you, Mr. President. I hope that you succeed in your being a leader. Yeah. Then, hawak-hawak ko pa siya. I am looking at his face, his eyes. Hindi siya talaga nakatingin sa akin. Iwan ko parang, before nga nung kung mapapansin mo yung video, humahalakak siyang mag-isa. Wala siyang pasok. Oo. Minsan nag-iisip na ako doon sa sinasabi mo, pero I don't like to assume, no? Pero yun yung sa video, makikita nyo sa video, papasok ko lang siya bago siya na-capture, then kinamayan ko siya, may humahalakak doon, siya yun. Hindi, tsaka... Humahalakak niya. Wherein yung lugar na yun, bawal maghalakhak, maging sino ka man dahil exclusive place yun. So, kaya nga nakita namin doon sa video na yon, na kinamayan mo siya. Oo. Mabilis lang. Tapos, umiwas siya. Kaya ako kasi bilang kilala ko kilala ko, nakasama ko sila. Di ba? Nakasama ko sila ng ilang beses sa pagkakataon. Ramdam ko kung anong ibig sabihin nun. Talagang hindi siya, wala talagang connection sa tao. Tama? Teresa, yun yung din nararamdaman mo? Kasi kinamayan mo din siya eh. Yes, walang sincerity, hindi tumitingin sa mata ng matagal. Umiiwas. Actually ako, Maharlika, siguro ko 3 tao tayong nag-uusap dito. Then most probably we have 12 kinds of different traits, no, sa bawat isa sa atin. Yes. So, para siguro sa inyo talaga maramdaman nyo na parang siya or wala siyang paki sa mga kagaya nating ako, I'm still giving him a chance. Siguro ko talagang lumaki lang siya politista, but I hate people who are elite. Lalong-lalo na kung dapat nagsisilbi ka sa inang bayan at sa mamayang Pilipino.
Kailangan ibaba mo yung sarili mo sa mga Pilipino. Ikaw yung ikaw dapat yung ikaw ang mag-adjust. Magparamdam. Naramdam mo yung mga tao, hindi yung tao ang mag-a-adjust sa'yo. Dahil hindi ka pwedeng tapatan ng mga kagaya nating ordinaryo dahil ang taas mo di ba, as a leader. Ibaba mo siya. As a leader, ikaw yung dapat bumaba. Pero yun ang nakita kong hindi niya kaya. Oo. So, yung nasaan yung camera? Parang si Martin ba? Nasaan yung camera? Nasaan yung camera? Oo, nung sinabi mo doon, kuya, sinabi mo, di ba? Pag ganun ko ng ng plug, natamaan siya dito. Pero ito yung plug na dala ko, hindi, wala. Bilog naman, oo. Actually, yung mga tao, syempre may mga tutuwa, may nagalit na mga supporters niya, but kitang-kita naman sa buong mundo na it's not intentional. After ba nito, Kuya Berwin, may mga nag-threats sa'yo? Kasi may mga nabasa ako na parang gusto kang gipitin. Parang nananawagan pa sa DFA. Parang inuutusan pa tong gobyerno na you have to do something para gipitin kayo. Imagine nyo, you're there. You were there para to support. Tapos maraming mga supporter nitong gobyernong ito na gusto kayong parang parusahan. Ano bang kasalanan yun doon? Pinapahanap nga daw ako dahil para daw it is either kung empleyado daw ako ng embassy, dapat iparecall ako. Kaso hindi naman ako tatanggapin sa embassy. Kaya kung ordinaryo akong nagtatrabaho daw dito, OFW, dapat daw iban ako. Mawawalan sila ng tanging nag-iisa, dalawa na nagwi-welcome kay BBM pag pumupunta dito. Pagka ako mismo iban nila, sinong nakakaya? Okay, so ipinakita ko yung video na yung mga kababayan para makita po natin ang side kung ano ang kanilang explanation doon po sa nangyari nung na-meet nila si SMR at saka pati po si PBM doon sa Japan, mga kababayan. So, alam na ho natin yung buong issue. Okay, so pag-uusapan natin yung sinabi ni Riza, yung babae na kasama po ni Berwin. Dismayado daw siya kay PBM dahil daw hindi niya nararamdaman yung gusto niya mangyari na ginagawa po ni FPRRD. Gusto niya kasi na ipagaya po ni BBM yung style ni FPRRD, mga kababayan. Well, itatanong ko dito, okay lang ba sa inyo na gagayahin po ni BBM yung style ni FPRRD? Please comment down below. Dagdag pa niya, mga kababayan, hindi niya daw ramdam na hindi yung connection between mo kay BBM at doon sa mga tao. Hindi daw ramdam lang, mga kababayan. Sino ba? Or ano bang exactly na hindi lang naramdaman ang ginagawa dito ni BBM? Well, hindi na maramdaman kasi hindi naman nila tinitingnan, mga kababayan. Hindi nila sinusundan po yung mga nangyayari, yung mga ginagawa po ni BBM, kung paano niya tinugunan po yung mga issues. Hindi nila nagkita kasi nga doon sila nakafocus sa ibang mga vlogger na lagi pong nainira kay BBM, mga kababayan. Guess yun ba si Sir Ivan? Kaya wala silang alam dito, kaya sila po ay blind, mga kababayan. Kaya nga masasabi nila na hindi daw nila mararamdaman si PBM. Well, ang dapat lang gagawin, dapat sundan nila yung mga government platforms, yung mga government news entities para alam na alam nila yung mga ginagawa ni PBM at saka yung mga nagawa na ni PBM para alam na alam ng kababayan. At saka dapat rin po nilang sundan lalong-lalo na yung mga bumisita si PBM doon sa mga Pilipino, sa Filipino communities, mga kababayan. Tingnan nyo yung mga tao na nahalubilo po ni BBM at gusto makita si BBM. Hindi ba nila nararamdaman si BBM? Di ba? Malaking taliwas talaga at malaking question talaga na ayon dito sa kanilang sinabi, hindi nila maramdaman si BBM. Bulag ba sila? Tsaka sabi pa dito ng lalaki, si Berwende. Well, I respect Berwende. Actually, si Berwende, sinuportahan talaga si PBM, mga kababayan. Kitang-kita pa si Berwende. Pero doon po sa kanyang sinabi na kung saan dismayado siya kay PBM dahil wala daw eye contact sa kanya si PBM. Kung babalikan natin po yung video ni Berwende, di ba marami pong tinitingnan si BBM, hindi lang po isang tao, mga kababayan. At saka napapansin nyo rin po na during po merong mga pinupuntahan si BBM, di ba kapag kinamayan niya, iba't ibang lahat siyang tinitingnan, mga kababayan. Napansin nyo ba? Kasi nga, ramdam ko si BBM, tinitingnan rin po, aside pa sa nasa sa front, tinitingnan rin po ni BBM yung nasa malayo, mga kababayan. Kaya ganun po ang mata ni BBM. Kahit sino man dito na leader,
obserbahan nyo lang po, kahit sino mga leader. Di ba? Kahit nandyan ka sa front, nakamayan nyo na, pero ilang milliseconds lang yan, tumitingin ka agad sa, sa ibang tao makabayan. Kasi nga, concern po si BBM na mag-isip siya, yung ibang tao, hindi ko makamayan, baka anong iniisip eh. Kaya ganun kaagad ang mindset ni BBM. Kaya tumitingin siya kaagad doon sa ibang tao makabayan. Pero swerte na tayo, kasi nga nakamayan natin si BBM, di ba? At saka nandyan ka sa front, dismayado ka dahil walang eye contact si BBM sa'yo. How special naman, 'di ba? Ganyan kasi yung mga yung mga tao na mapanira mga kababayan. Ramdam ko lang. Alam naman natin na sila po'y DDS. Pero sana man lang sasabihin nila na at makita rin po nila ang mga ginagawa po ni BBM at hindi basta-basta po ang ginagawa ni BBM mga kababayan. Napansin ba natin yan? Even though gusto kasi nila nagagayahan po si FPRRD, pero magkaiba kasi ng persona si BBM at saka si FPRRD makabayan, iba po ang kanilang leadership style. But it does not mean na yung style ni BBM hindi epektibo. Pinatrabaho niya yung kanyang mga tauhan makabayan. Pinatrabaho niya ang kanyang mga sekretaris. Pero si BBM, kahit hindi masyadong nagsasalita yan, epektibo po ang kanyang sa makabayan. Napansin ba natin na unti-unti nang nahuli yung mga smugglers, yung mga hoarders, yung mga drugas na nagkalat ngayon dyan sa Pilipinas? Diba, ngayon natin naramdaman na marami pala makabayan at yan po ay natugunan at saka yan po ay nadakip po ni BBM at ng mga tauhan niya. Diba? Si BBM, hindi yan masyadong nagsasalita kasi nagsasalita lang po si BBM doon talaga sa mga issues na kailangan na makabayan. Pero sa issues lang na medyo mababaw lang, yung awayan-awayan, yung sinisira na si Baby Sara, bakit tahimik lang si BBM, dito tungkol sa may plano nga impeach si Baby Sara, ang gawa ng issue na yan, yun lang po mga vlogger na ayaw po kay BBM. Yan po ang totoong nangyayari makabayan, di ba? Kaya nga yung ibang mga kababayan natin na hindi masyado nag-isip at saka nakabase lang doon sa mga vlogger na mga mapanira, talagang bulag, talagang walang alam makabayan. Kaya lagi lang sinasabi, nasaan na si BBM? Bakit tulog pala? Natulog pa ba? Bakit hindi nagparamdam? Bakit walang post? Walang post kasi hindi nila tinitingnan makabayan, di ba? Napaka-easy naman yan eh. Pero ang kanilang suporta dito sa kay BBM, hindi po genuine, kundi namamangka lang sila sa dalawang ilog makabayan. Kung sakaling bumaliktad ito, dito sila kaagad. Kapag bumaliktad ito, dito sila kaagad. Ganon sila makabayan, di ba? Ma-analyze naman natin yan. Wag lang sana nilang gagawing bobo, wag lang sana nilang gagawing pong tanga ang kanilang mga viewers. Pero dito sa ating channel, gusto ko well-informed lahat mga kabayan. Gusto ko magiging fair tayong lahat. Nothing more, nothing less. Kasi ganon po ang ating channel. Okay? So anyways, jump tayo sa ibang usapin, but before that, iseta muna natin si Ma'am Florifi Gomapak, Faye Brunula, Eme Sarino, Elizabeth Habihan, Felix Palpalyato, Angelita Holsinger, Felma Cabato, May Santos, Jelen Quezon, Marian Shuko, June Rock Kapa, hi to Edgardo Canonigo, Lia Bangalaw, Boss Estela, Barkadahan Forever FM, Nancy Palian, and Ryan World Begins from Virginia, USA. Okay mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung update po ni Herlen Bodol at saka ni Bianca Manalo na kung saan nagpalabas na sila ng kanilang statement mga kabayan, dininay nila. At saka ipapakita ko rin sa inyo after kung ano ba ang pwede lang na ikakaso doon sa nag-upload po ng post ni Rob Gomez sa kanyang social media platforms mga kabayan. So for more details, let's watch this. Sa isang post sa Facebook account ng aktor na si Rob Gomez nitong Miyerkules, lumabas ang screenshot ng ilan sa umano'y private conversation nila nang naging co-star niya sa Magandang Dilag na si Herlen Budol at Bianca Manalo. Agad namang binura ang post, pero ilang netizen ang nakakita at pumuna sa umano'y exchange of messages sa pagitan nila na tila nagpapahiwatig ng isang intimate na relasyon pero hindi pa malinaw kung totoo o edited. Sa kanyang post sa X, nagtanong si Herlen, "Bakit ako nakaladkad?" Dagdag pa ng kapusok comedian and beauty queen, kapag dedicated daw siya sa kanyang trabaho ay gagawan siya ng issue. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na nachismis siyang buntis.
Sa isang bagong pahayag, sinabi ni Herlene na kung sino man daw ang naglabas ng screenshot, yun ay pwede raw niyang kasuhan. Sa kanya namang Instagram, sumagot si Miss Universe Philippines 2009 Bianca Manalo. Anya, false rumors daw ang mga ito. Friends and co-workers lang daw sila ni Rob. Sagot pa niya sa kumakalat umano nilang private conversation ni Rob. Maghahatid lang daw ng Christmas gift ang aktor na gusto niyang personal na tanggapin. Obvious daw na ang ilang parte ng kanilang usapan ay binura para maging malisyoso ang dating. Upsetting din daw na inilathala ang mensahe nang wala siyang pahintulot at paglabag daw ito sa kanyang privacy. Nakakasakit daw ang mga pangyayari, di lang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga mahal sa buhay. Sana daw ay matapos na ang kontrobersyang ito para ma-enjoy na niya ang bakasyon niya kasama ang kanyang pamilya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Rob, pero sabi niya sa isang pahayag sa pep.ph, may kumuha at gumamit ng kanyang cellphone nang walang consent noong Miyerkules at nag-post sa kanyang account para palabasing siya ang gumawa nito. Nadamay daw ang kanyang mga kaibigan at co-star na sinusubukan lang siyang i-cheer up sa panahon na may pinagdaraanan siya. Itong lumalabas na itong mga ito yung mga nagpapaano sa akin eh. Nagpapa-copyright infringement eh. Ito. Copyright. Ito. Mga kabatas natin, yung may nag-leak ng convo. Ito. Yan. Ganon din. So ano yung advice dito nung National Privacy Commission? Nagkaroon sila ng advisory opinion. Ang sinabi, mga kabatas natin, the disclosure of a private conversation involving personal data. Ano kaya yung... Yun nga ang ano ko, mga kabatas natin. Yun yung agad-agad kong naisip din kasi, mga kabatas natin. No? Personal data. Bakit personal data? Ano yon? Yung kain? Yung dugo? May personal data ba doon? Parang wala, di ba? Sa tingin niyo, mga kabatas natin, well, grabe yung convo pero may personal data ba doon? Kasi pag titignan nyo dito sa Data Privacy Act of 2012, dito sa advisory opinion ng National Privacy Commission, the disclosure of a private conversation involving personal data without the consent of the parties involved or without some of the other lawful basis for processing of personal data under the DPA, Data Privacy Act yan, may be construed as unauthorized processing. Sawa, tama yung sinabi ni no nonsense. Siguro pag shinare doon, yung blood type, pwede. No? Personal data eh. No? Hindi na natin babalikan, mga kabatas natin. Ito sabi ni Sherwin Chua, anti-wiretapping. I don't think so. Hindi rin anti-wiretapping eh. Kasi nga, sandali. On second thought, private conversation, tapos linik niya. Pwede. Di ba? Safe Spaces Act, hindi rin eh. Ito sabi niya, under the Data Privacy Act, those who leak personal information without consent shall be imprisoned for 1 to 3 years and fined 500,000 to 1 million. If sensitive information is included in the shared conversation, violators shall be imprisoned for 3 to 5 years and fined 500,000 to 2 million. Ngayon, mga kabatas natin, I don't see any personal information dyan, no? Ito, tignan natin yung sinabi ni Rick Wolf. Section 4 of Republic Act 4200. Ito. Section 4. Ito yung anti-wiretapping law, mga kabatas natin, yung binanggit kanina. Any communication or spoken word, okay, communication yon kasi text,
or the existence, contents, substance, purport, effect, or meaning of the same, or any part thereof, or any information therein contained, obtained, or secured by any person in violation of the preceding section of this act shall not be admissible in evidence in any judicial, quasi-judicial, legislative, or administrative hearing or investigation. Itong section 4, recall, ito yung anong tawag dyan? Fruit of the poisonous tree. Kasi nga illegal yung pagkuha, no? It was wiretapped. Okay, dito sa sa wiretapping, mga kabatas natin, hindi pwedeng gamiting ebidensya. So yan yung fruit of the poisonous tree doctrine kasali diyan, no? Ito mga kabatas natin, ito kasi dito sa wiretapping, ito yung section 1 niya, no? It shall be unlawful for any person not being authorized by all parties to any private communication or spoken word to tap any wire or cable, or by using any other device or arrangement to secretly overhear, intercept, or record such communication or spoken word by using a device commonly known as dictaphone or dictagraph or dictaphone, walkie-talkie, tape recorder, or however otherwise described. Sabi niya, pag titignan nyo kasi dito mga kabatas natin, yung pag-obtain nila ng information, no, paggagamit ng any other device or arrangement to secretly overhear, intercept, or record such communication. So, dito mga kabatas natin, parang hindi papasok yung anti-wiretapping law. Bakit mga kabatas natin? Walang ginamit na device para makuha yung pag-uusap nila na yon. Ang sinabi doon mga kabatas natin, yun ay nakuha mismo sa phone ni Rob Gomez, kasi nga wala pa kay Rob Gomez yung cellphone niya. Sabi ni Notsky, doxing attorney, hindi doxing din yon mga kabatas natin, kasi nga walang sensitive information dun embarrassing information, but the information is not sensitive. May keyword na embarrassing. Kasi dito mga kabatas natin, nakalagay dito sa section 4 ng cybercrime offenses, the following acts constitute the offense of cybercrime punishable under this act. No? Offenses against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems. Number 1, illegal access. The access to the whole or any part of a computer system without right. Okay? Yon. Inunahan na rin ako ni Julius Yedon sa susunod. Cyber libel, defamation. Bakit? Kasi nga, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, may nakakahiyang impormasyon. May nakakasirang impormasyon. So, mga kabatas natin, bukod sa pwedeng pumasok ito sa illegal access, ito, mga kabatas natin, kasi nga, i-access mo yung computer na yon nang wala kang karapatan. Mga kabatas natin, tandaan nyo, yung cellphone, it is considered a computer system, mga kabatas natin. Tapos, ang tanong ng marami, kahit walang password, attorney, oo. Kahit walang password. Okay? Ngayon, ang isa pa na pwedeng ikaso dyan, dahil nga mapanira yung lumabas, of course, cyber libel. Okay? Cyber libel. Yon, mga kabatas natin. Illegal access at saka cyber libel, kasi nga in-access niya yon nang wala siyang karapatan, without right, tapos dinabas niya pa yung impormasyon. So saan yung illegal access na yon? Yung illegal access, yung pagkuha niya yung doon sa telepono na yon at pag-access niya doon. Tapos nung na-access niya pa yon, mga kabatas natin, linabas niya pa yung laman nung conversation, pwedeng multiple cyber libel. Ayan. Okay, so ayon po sa sinabi ni Attorney na hindi tugma sa sinabi po ni Herlin Bodol Makabayan tungkol po sa Data Privacy Act, kundi ang pwede na may kaso dito, defamation at saka cyber libel. So maganda rin po na makinig tayo ng mga ganyan Makabayan about legalidad para at least alam ho natin. Okay, so po pag-usapan natin yung comment dito or statement na nilabas po ni Bianca Manalo na kung saan sabi nila friends na daw sila ni Rob Gomez Makabayan. At saka yung conversation
conversation na yun, na kung saan pinapunta niya si Rob doon sa BGC, meron dang Christmas gift si Rob na ibibigay daw doon kay Bianca Makabayan. Kasi nga, ayon sa kanya, sila po ay co-workers ito, tsaka friends. Pero alam nyo, sabi dagdag pa dito ni Bianca Manalo na hindi daw napakita doon sa screenshots ang buong conversation Makabayan. Well, very easy lang ho yan. Para hindi po lumaki yung issue na yan, once and for all, screenshot niya sa kanyang phone ang conversation nila ni Rob Gomez at saka ni Bianca Manalo Makabayan. Di ba? Yan lang po ang solusyon dito. Pero bakit hindi niya ginawa the other day Makabayan? Bakit? Baka siguro mayroong ibang conversation pa doon aside pa doon sa kanyang comment Makabayan. Di ba? Yun pang panawagan ngayon ng mga netizen, ng mga supporters po ni Bianca Manalo na para ma-resolve ito, dapat ipakita niya yung buong conversations. Kung sakaling mayroong mga conversation doon na medyo intimate na, well, si Win Gatchalian na lang ang bahala doon kay Bianca Manalo Makabayan, di ba? So, anyways, ulitin natin, kung gusto po ma-resolve po ni Bianca Manalo, screenshots lang po mismo sa kanyang phone ang conversations nila ni Rob Gomez para ma-resolve kagad Makabayan. Okay? So, jump na tayo sa ibang usapin. Ipapakita ko sa inyo yung sinabi po na isang PMA heirs na kung saan meron siyang warning dito sa mga naninira daw sa mga Duterte Makabayan. Nag-warning na daw siya. Kasi kapag gagalawin daw dito yung mga Duterte, well, good luck lang daw sa Marcos administration. So, for more details, let's watch this. Si Digong, pagkayang ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning. A very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayo lahat. Because mafo-force ang tao na kumilos. And that is a warning para kayo i-save niyo sarili ninyo. Administration. Bakit nyo, ako kukwestiyonin nyo, sasabihin, destabilizer. Hindi ganun yung sagot. Dapat ang sagot, ano ang problema? Ano ang kasalanan namin? And then you communicate with the people. The people who voted you, the people who gave you the power. You start serving the people. Kung kinu-question ng tao, teka muna, bakit ganyan yung pera namin? Yung mga nagtatrabaho, yung iba nga nagdidildil ng asin eh. Iba, hindi maparal yung mga anak. Hindi trying to make ends meet. Anong klase yan? Tapos nun, madidinig mo, may mga bonuses itong mga to. At tataas na sweldo. Mali yun. Kaya sagutin nyo yung tanong ng tao. Saan mapunta yung sobra? Sinoli nyo ba? O dinikter ninyong savings? O kaya inallocate nyo sa kung whatever. Explain yung mga allocation na yan. Yung mga budget na yan. Bakit mga iba magbabudget? Ang higpit ninyo sa mga resibo. Bakit yung kayo? Honorable? Anong pagkakaiba? Honorable din itong mga sundalo. Honorable din itong mga itong mga government employee. Ba't kayo lang ang may monopoly o being honorable? Hindi. We want you to address our grievances. May question sa pera, sagutin ninyo. Congress, Senate, sagutin nyo yung pera. May question sa pamamalakad ng presidente. Mr. President, binoto kita. Sagutin mo yung query ng mga tao, magpakita ka. They are looking for a leader. They deserve a leader. 31 million bumoto sa'yo, ang laki ng expectation. Ang problem doon, ang handicap ng administration, if I may say so, 1986, from there on, hanggang ng panahon ni Pinoy, ang habang panahon, ang haba ng pasensya ng Pilipino. Nung naisip ng militar, nagkamali tayo doon, bakit natin binigay sa sa civilian? Kasi civilian authority over the military. So, nagkamali tayo doon. At kaya ano nangyari? Sunod-sunod yung kudeta. Sunod-sunod. And then yung bloody nung 89, ayaw na ng military kasi tayo uniform to uniform. Bakit tayo magpapatayan dahil sa mga politiko na yan? Hindi. Kaya yung nangyari yung kay ERA, withdrawal of support ang nangyari. Kaya the armed forces is witness to that. Nung nangyari yan, yung mga nakaupo ngayon, panay mga high school pa lang sila. Nanonood sila. At yung mga bata, tinatanong, bakit nagbabaril? Bakit binobomba yung Makati? Bakit binobomba yung ganito, yung Aguinaldo? Kaya nga lahat yan, we are all part of our own history. So hindi pwedeng pabayaan lang natin yan. Ngayon umikli yung pasensya ng tao, tama-tama dumating ang Duterte. Yung 6 na taon ni Duterte, may mga lapses kuno, merong mga maling ginawa. Fine. But you give him the credit.
6 na taon siya na pinakamagandang ginawa sa Pilipinas. So, credible siya sa tao. Kaya ang taas. Ang problema, yung nawala yung pasensya ng tao, yung past, nagkaroon ng standard yung tao. So, ubos yung pasensya pero may standard na iniwan ang Duterte in terms of how to run the government. Yun ang hinahanap ng mga tao. BBM administration, yun ang hinahanap. Now, if you start attacking Duterte, wala. You will go down. Yun ang problem. If you do not understand what the Filipino is thinking, how the Filipino feel, and you will continue to suppress the Filipino people, good luck sa inyo. That's why we have to save the government. Because it's... Okay, ayon sa kanya makabayan, sabi niya, ang mga tao na ngayon or makasya lang makabayan na ang hinahanap ngayon na standard katulad daw kay FPRD. Kasi daw credit daw ng mga tao na ang ginawa daw ni FPRD ay pinakamagandang nagawa daw sa gobyerno natin makabayan bilang isang presidente. Maniwala tayo doon, 'di ba? Lagi pong sinasabi ng mga tao or even yung mga DDS, Marcos supporter, loyalista or sino pang mga kulay makabayan, 'di ba? Ang sinasabi nila lagi at lagi nating narinig ang pinakamagandang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas bilang presidente, di ba si Apo Lakay makabayan? Correct if I'm wrong. Di ba yan pong sabi lahat ng tao, maganda po ang pamumuno ni Apo Lakay. Pero bakit ngayon lang sinasabi nila, according to him, na isang PMers, na yung pamumuno daw ni FPRD ang pinaka-epektibong kabayan at marami daw nagawang mga ganda. Okay, so dito po sa kanyang sinabi, pero hindi ko dito ipinagtatanggol si SMR kasi ayon sa kanya, hinanapan na daw nila ng numero kung saan na daw yung sobra doon sa travel expense mga kabayan. Di ba yun po ang kanilang point? Di ba saan daw yung sobra? Anong ginamit doon? Bakit walang inilabas daw na resibo? Hindi ba siya nag-iisip na hindi pa po tapos yung year 2023 makabayan? Maglalabas kasi ng report yung yung COA, kasi yan yung by quarter kasi yan. So yung quarter dito sa fourth quarter, ang report dyan doon na ilalabas sa first quarter po ng 2024 makabayan. Bakit hindi niya alam? Diba galing sila ng gobyerno makabayan, pero bakit hindi niya alam? Okay, pwede naman sila lumapit po sa COA. Maghanap sila dito ng report directly sa COA. Pwede nilang gawin niya makabayan. Pero doon kasi sa sinasabi nila na sobra po doon sa travel ni SMR ng Kamara, bakit walang explanation doon? Kasi nga hindi pa tapos po ang report ng COA makabayan. Yan po ang explanation at hindi nila naintindihan yan. Kasi nakikinig lang sila doon po sa inilabas po ng mga kapinyusan dito ni Mr. Sasot, doon po sa vlogger na nandun sa US at iba pa mga vlogger na kalyado dito na mga mapanirang grupo, doon sila nakabase. Ay nilang intindihin yung procedure na ginagawa po ng COA, na procedure na ginagawa po ng gobyerno natin. Ayaw nila kasi anti-Marcos na sila ngayon mga kabayan, di ba? Gusto kasi nila na tatanggalin po sa posisyon ngayon si PBBM. Hindi po mangyayari na mawala po dito si BP Sara kasi protektado siya ni PBBM. Pero ang tanong, ang plano dito sa pagtanggal po kay BBM, sa pag-impeach po kay BBM, suportado ba siya dito ng ibang grupo makabayan? Di ba? Maraming grupo dito, included po ng Marcos supporter at loyalista na protektado po si BP Sara. Pero ang tanong ng mga loyalista at ng mga Marcos supporter, protektado ba nila si PBBM? Di ba? So, dapat sagutin ho yan ng ibang mga DDS na mga rabid, DDS po na ayaw kay BBM. Dapat sagutin nila yan para magiging fair ho tayong lahat. Gustong-gusto ko dito sa ating channel na buuhin po yung unit team. But sad to say, meron tayong mga grupo dyan na mga maka-views lang, pang-views lang, pang-pera lang, na gustong sirain po yung mga Duterte at saka yung mga Marcos. Walang problema, hindi na sila ito nag-iisip sa kapakanan po ng dalawang leader na yan. Kahit anong mangyari, masisira ba dito si PBBM, masisira ba dito si BP Sara, ang gusto nila pang views na lang at pang pera makabayan. Survival mode kasi sila. Kasi gusto nila na magiging magiging automatic na magiging presidente po si BP Sara kasi nag-isip sila dito at baka
mauto nila si BP Sara at magkaroon sila dito ng magandang benepisyo from BP Sara mga kababayan. O, di ba? Gets niyo ba si Sir Ivan? So anyway, sila po yung mga ukok talaga, yung mga mapanira at hayaan natin sila mga kababayan. Nakikita naman natin ang ginagawa po ng ating Pangulo. Nakikita natin ang nangyayari sa Pilipinas sa pamumuno po ni BBM at umunlad mga kababayan. At nakikita natin unti-unti meron pong magagandang nangyayari sa pamumuno ni BBM. Okay? So anyway, shout out more natin si Ma'am Garclia, si Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Lentek Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfi, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Tink Abel, Rodolfo Rabor, hi to Jemson and Regen of Cebu City. Shout out po natin si Biyahe ni AJTV from South Korea, Luis Nabasero, Evelyn Garcia, Henry Idon, shout out kay Joseph Magalion, at saka hi daw sa Homes Factory Outlet, Mandaluyong and Ayala Terraces. At yan po ating mga na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion 2, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, batid mo ang aming niloob, ang aming hirap at dusa. Mayroon sa amin na may sakit, nahihirapan dahil sa sari-saring problema at isyong kanilang kinahaharap. Subalit, alam naming hindi mo kami pinababayaan dahil ikaw ang dakilang pastol. Sa ngalan ni Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang